Isang kakaibang fashion show ang naganap sa London, sa Inglaterra. Ang mga rumampang modelo kasi nakasuot lang ng sombrero. Proyekto yan ng isang tiga-disenyo o nagdidisenyo ng mga sombrero, hat designer kung tawagin, na si Robin Coles. Aminado siya na dahil hindi pa siya sikat, kailangan niya makuha ang pansin ng publiko. Isa sa mga modelong walang takot na nagpakita ng katawan ay ang dating Miss West na si Sofia Cahill na 7 buwang buntis. Kaibigan naman ng designer ang nag-iisang lalaking modelo na rumampa. Umaasa ang naturang designer na sa pamamagitan niyan ay mapapansin ang kanyang mga sombrero. Sa lungsod ng Maynila po, nag-shooting na naman ang The Bourne Legacy at ang star na si Jeremy Renner. Pero bago yon ay nagsagawa siya ng tinatawag na courtesy call kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si JP Soriano. JP. Mike, personal na nagpasalamat ang Hollywood actor na si Jeremy Renner at mga producer ng pelikulang The Bourne Legacy kay Pangulong Noynoy Aquino sa kanilang courtesy call sa Malacanang kaninang umaga. Suot ang barong Tagalog na pinartera ng cargo pants. Panay ang ngiti ng The Bourne Legacy star na si Jeremy Renner nang bumisita sa Malacanang kanina para sa courtesy call kay Pangulong Noynoy Aquino. Kasama ni Renner ang mga producer ng 4th installment ng Bourne series. Naroon din sina Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at MMDA Chairman Francis Tolentino. Bagaman mahigpit ang protocol sa palasyo, nagpaunlak pa rin si Renner na magpalitrato sa mga empleyado ng palasyo. Di man pinayagan ng media na makapanayam si Renner, magiliw pa rin siyang nakipagkwentuhan sa amin. Nang lumabas ang Pangulo, magiliw rin siyang kinamayan ng Hollywood actor. Ayon sa Malacanang, personal daw na hiniling ng grupo ni Renner na makaharap ang Pangulo para magpasalamat. Labis daw humanga ang mga ito sa dedikasyon at professionalism ng mga Pinoy producer, crew, maging ng taga-MMDA at DOTC. My understanding is that the Philippines was portrayed there as Philippines itself, not as another country masquerading for another country. No? So it will be good for us. And plus, they also had several shootings in Palawan. It will also launch our country as a tourist spot. Bilang pasasalamat, nagbigay si Renner ng DVD copies ng Bourne series at mga pelikulang The Town at The Hurt Locker na pinagbidahan niya. Sukulating may presidential seal at mga libro tungkol sa kanyang inauguration at tungkol sa Aquino Sisters naman ang ibinigay ni Aquino. Tumagal ng halos 20 minuto ang pagkikita ng dalawa. Hanggang nitong hapon naman, tuloy pa rin ang shooting ng pelikula sa paligid ng PhilPost Office at ilalim ng Jones Bridge sa Maynila. Naging mahigpit pa rin ang seguridad at hindi ito pinakunan sa media. At Mike, matapos natin mabalitaan ang tungkol sa shooting ng Bourne Legacies nang matapos ang ilang linggo, ay ngayong linggo ay inaasahang matatapos daw ang shooting ito dito sa Pilipinas. Mike? Maraming salamat, JP Soriano. Sa muling paghaharap ng kampo ni Aleli Arroyo at Grace Ibuna kanina sa korte, dito sa Pilipinas po yan, nagkasundo sila tungkol sa detalye ng burol at libing dito din sa ating bansa ng yumaong kongresista Iggy Arroyo. Nakatutok si Marie Sumali. Halos plansyado na ang kasunduan ni Aleli Arroyo at ng abogado ni Grace Ibuna na magkita sa korte kanina. Matatandaan naghain sa korte si Aleli, ang asawa ng yumaong si Congressman Iggy Arroyo, ng petisyon para makuha ang kustodiya sa bangkay na asawa. Sa London namatay ang kongresista noong January 26 dahil sa sakit sa atay. Kasama na kongresista sa London ay kinakasama si Grace Ibuna na di pumayag sa gusto ni Aleli. Sa korte kanina, naayos na ni Aleli at Grace ang tungkol sa burol at libing ng kongresista. Pumayag ang dalawang panig sa inilatag na schedule. Kung darating daw ang bangkay ng kongresista sa Biyernes, didiretso ito sa Ancestral House ng mga Arroyo sa La Vista, Quezon City hanggang Linggo ng umaga. Alas 10 ng Linggo hanggang Martes ng umaga, ibuburol naman ito sa bahay ni Aleli na katabilang ng Ancestral House ng mga Arroyo. Pag-alis sa bahay ni Aleli, idediretso ang labi ng kongresista sa Batasan Complex. Sa gabi, ililipad ito sa distrito niya sa Bacolod at mananatili hanggang Biyernes. Biyernes ng umaga, ibabalik ang labi sa Ancestral House sa La Vista at ililibing sa Sabado o Linggo, katabi ng puntod ng ina sa North Cemetery. Kung magkakaroon daw ng delay, aayusin ang dalawang panig ang schedule. Talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun yung sinabi ko kahapon. At sa lahat ng mga nagdadasal, alam ko kasi maraming nagdadasal sa amin na para mauwi namin ang labi ng congressman sa bahay. Nagpapasalamat rin ako kay Judge kasi si Judge ang nagsabing magko-compromise. I hope this will put an end to any problem that will serve as a hindrance to a decent burial. Dadalo raw si Aleli sa libing ng asawa at kung magkita man daw sila doon ni Ibuna, that's a minor detail that can be arranged.
At kung itutuloy daw niya ang laban sa mana para sa anak nila na kongresista, And the gates to heaven are very narrow. So what we want to be doing today is to do what is pleasing to the Lord. And definitely, lust for money is something that will not bring us there. nakatakdang isapinal ang kasunduang ito bukas sa Quezon City Regional Trial Court. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Twin star Derek Monasterio at Kapuso star Sara Labati magkasama pa lang namasyal sa Eiffel Tower sa Paris sa mismong araw ng mga puso. Makichika kay Lar Santiago. Halos walang pahinga si Derek Monasterio mula nang dumating galing Switzerland, kung saan guest siya sa homecoming concert doon ni Sara Labati. Diretso na agad siya sa taping ng Twin Hearts. Nagsimula na rin siya ng taping sa Alice Bungisngis and Her Wonder Walis, kasama sina Bea Binene at Jake Vargas. Wala namang reklamo ang twin actor kahit sunod-sunod ang trabaho. Okay lang naman po yan kasi alam ko naman po na bago ako pumunta marami ako mamimiss na naka-ready na po ako, nakapag-prepare na po ako. Baon ni Derek ang sinasabi niyang maraming unforgettable experiences niya sa Europe, kasama si Sara at si Enzo Pineda. Tinuruan pa siya ni Sara ng snowboarding na sobrang na-enjoy ni Derek. Mahirap po talaga. Hindi po talaga ako makatayo nang walang humahawak sa akin ganun eh. Pero pag siguro mga after 30 minutes, natutunan ko na rin po siya. Medyo konti na lang yung tumba. Mas marami ng slide. Pero ang pinaka-memorable para kay Derek ay ang araw ng mga puso dahil kasama niya si Sara. Namasyal sila sa Eiffel Tower sa Paris. Hindi raw sila nagkaroon ng pagkakataong magkasarili na ni Sara, pero sapat na raw na magkasama sila sa espesyal na araw na yun. Daming tao po eh. Yung tipong marami po kasi talaga kaming sa isang grupo. Siguro nasa mga 30 plus po kami, kaya sobrang dami talaga. Isa pang ikinatutuwa ni Derek ay ang nangyari sa pelikula nilang The Road na ngayon ay international movie na. Ipapalabas kasi ito sa mga sinehan sa Amerika at Canada bilang mainstream movie. Siyempre masaya kasi po pag sinabing international, sila Leonardo DiCaprio, mga ganun na po yung mga labas. Kaya parang wow. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. And that's the hottest chika for the day. Tutok uli bukas dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Bukas na po ang pagbasa ng sakdalong arraignment kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnay po yan sa kasong electoral sabotage. Ang Pasay Regional Trial Court nakahanda na, pati na ang seguridad para kay Ginang Arroyo. Nakatutok si Julius Segovia. Ang court interpreter na si Belinda Gaspar ang magbabasa ng sakdal kay dating Pangulo at kay Congresswoman Gloria Arroyo. 35 taon na raw siya sa trabaho at paretiro na sa susunod na taon. May konting nervous na konti siguro. Lalo siyempre kung titingnan mo siya habang binabasahan mo. I'll turn 65 next year. Ito ang pinaka-highlights kasi masasabi ko fulfilled ako bilang isang interpreter. Dahil na sa amin napapunta yung case niya. Sa courtroom na ito, babasahan ng sakdal si dating Pangulo at ngay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bukas. Kung inyo mapapansin, medyo masikip itong courtroom na ito sa tansya nga ng mga court official. Sinasabi nila na more than 60 square meters lamang daw ito. Kaya naman binawalan yung media na makapag-cover ng arraignment bukas. Dito sa first row, inaasahan na uupo yung mga abogado ng prosekusyon at ng depensa. Si dating Pangulong Gloria Arroyo naman ay posible umupo dito sa second row kasama yung kanyang mga kaanak. Ayos nang sa lansa ng mga upuan. Pati nga comfort room ng korte, nilinis din. Imbes sa March 19, bukas na i-arraign si Arroyo sa kasong electoral sabotage na isinampa sa kanya ng COMELEC DOJ Joint Panel. Nagmotion kasi ang kampo ni Arroyo na maihiwalay siya ng arraignment sa dalawa pang akusadong sina dating election supervisor Lintang Bedol at dating Maguindanao Governor Andalang Patuan Sr. Usaping panseguridad ang idinahila ng kampo ng dating Pangulo. Baka raw kasi mahirapan ng mga otoridad sa crowd control kung sama-samang tatlong personalidad sa isang petsa ng arraignment. Bagay na kinatigan ng korte. Isa pa, noon pa raw naghahanda si Arroyo at mga abogado niya sa arraignment. Sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC susunduin si Arroyo. Pero para raw sa seguridad ni Arroyo, ayaw isiwalat ang mga detalye at oras ng pagbiyahe sa dating Pangulo.
Bukod sa Police Security Protection Group ng Camp Crame na close-in security ni Arroyo, nakabantay rin bukas ang NCRPO para siguruhin ang seguridad ng dating Pangulo. We already have prepared for that. We have already conducted different conferences sa different areas. Na-prepare natin yung venue, pati yung security. Ready na po tayo. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, naalala niyo po ba yung aso yung nagligtas sa 2 bata sa isang aksidente sa Zamboanga? Labis-labis ang pasasalamat ng bata sa aso na kanya palang alaga mula nung tuta pa ito. Mahigpit naman ang pagbabantay ng isang animal rights group sa aso dahil buntis daw ngayon. Nakatutok si Mark Zambrano. Utang ng 11 taong gulang na grade 2 pupil na si Dina Jianqing ang kanyang buhay sa tinuguriang hero dog ng Zamboanga City na si Kabang. Kung hindi raw dahil sa pagharang ni Kabang sa motorsiklo, marahil nasagasaan na si Dina at pinsan niyang si Princess. Kay matabok nami. Tapos na mo. Tapos diri man to amoy ron. Kusog man kay to padagan ng ang motor. Kabar? Na siya naligsan. Siya ang naligsan imbes kamo to. Naging malapit daw si Dina kay Kabang dahil siya ang nag-alaga rito noong tuta pa ito. Marahil ang pinakita raw na kabayanihan ni Kabang ay pasasalamat nito sa mga nag-alaga sa kanya. O bata pa ako pa to nag-alaga. Pero dahil nga sa insidente, halos mabura ang mukha ni Kabang. Ayon kay Dr. Zaldi Binogon, isang veterinary surgeon, mukhang mahirap nang sumailalim sa reconstructive surgery si Kabang. Natanggal na raw kasi ang halos buong itaas ng mukha ng aso at tila wala na ring pagkakapitan ng prosthetics. Pero maaaring takpan ng prosthetic skin ang mga sugat ni Kabang. Puno naman pag-aalala ang POS Animal Rehabilitation Center, lalo't isang buwang buntis daw si Kabang. Apparently, she's expecting babies. So, tingnan muna natin kung ano sasabihin nila Dr. Unson, yung mga veterinarians na tumitingin kay Kabal, kung ano yung magiging mas makakabuti kay Kabal, kung itutuloy pa ba yung pregnancy, kung kaya pa ba ng health niya, or kung makapanganak siya ng maayos. Nagpapasalamat naman ng grupo sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong kay Kabang, na patunay na ang mga aso ay man's best friend. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.